Si Propeta Hosea ay nangaral sa kaharian ng Israel pagkatapos ni Propeta Amos. So, mapapansin natin na si Amos ay nasa latter part pa after ni Hosea. After Hosea, we will have Joel and we will have Amos. Pero sa preamble ni Propeta Hosea, si Propeta Hosea ay nangaral sa kaharian ng Israel pagkatapos ni Propeta Amos nung panahon ng kaguluhan bago bumagsak ang Samaria noong 721 BC. So I'm just giving you the history. So Hosea lived around 750 years before dumating ang Panginoong Jesus, before Christ. Labis niyang ikinabahala ang pagsamba ng mga tao sa mga Diyos-Diyosan at ang kawalan nila ng pananampalataya sa Diyos. Buong tapang niyang inilarawan ang ganitong kataksilan sa pamamagitan ng paghahambing sa sarili niyang pag-aasawa na nasira dahil sa isang babaeng taksil. Taksil ang Israel. And most of the time, sometimes, tayo man ay nagiging taksil sa Diyos. Minsan nakakalimutan natin ang ating napapabayaan natin ang Panginoon. Minsan nakakalimutan natin ang Panginoon. Marami tayong mga ginagawa. Marami tayong mga inuuna na minsan nasasaktan ng Panginoon. In fact, lagi kong inuulit-ulit ito. Yung nagpagaling ang Panginoon ng 10. Yung hindi ka lang nagpasalamat. Mr. Edit, hindi mo yata alam kapatid na ikaw hindi nakamute. Yung hindi lang nagpasalamat, nasaktan ng Diyos doon. Nasaan yung siyam? Ba't di na siya bumalik? Ba't di siya nagpapasalamat sa akin? Alam kong marami na tayo nasabi dito sa Hosea chapter 1. Pero may damdamin ng Diyos. Alam mo yung kinakanta natin nung Sunday, Sister Cynthia, na hindi ako laruan na yung iiwan matapos ang ginin at pagsawaan. Ganun ang Panginoon. Nasasaktan ng Diyos pag gano'n. In some ways, we are like Gomer. Sometimes, we are like Gomer. Sometimes we do things that hurt God. Taksil tayo paminsan-minsan. Hindi natin palaging nauuna ang Diyos. Kung paanong si Gomer na kanyang kabiyak ay nagtaksil sa kanya, gayon din ang ginawa ng bayan ng Diyos kay Yahweh. Kaya't hahatulan ng Israel. The reason being na nagtanim ang Panginoon. Nagbigay ang Panginoon ng kanyang bugtong na anak. Ay para tayo ay magkaroon siya ng malaking pamilya. And we have been reading that in the Bible. Even Jesus was not spared. Hindi initsapwera, hindi inexempt ng Diyos Ama ang Diyos Anak na hindi mamatay sa cross dahil lamang sa pagmamahal niya sa atin. For God so loved the world that He did not listen to His Son calling, Dad, why? Remember in the Mount of Gethsemane, the Garden of Gethsemane, He was calling God the Father, Dad, why? Why me? Can you take this cup away from me? That cup means blood, death, sufferings. But God the Father said no. And Jesus said, Dad, not my will but yours. Grabe ang ginawa ng Panginoon sa tao.
Grabe ang ginawa ng Panginoon sa mga taga-Israel. From Egypt, crossing to the Red Sea, crossing to the Jordan River, going to the Promised Land, and yet, ginawa ng Diyos lahat. Sa bato, nagpadaloy ang Panginoon ng tubig. Nagpadala ang Panginoon ng mga pugo, mga mana. Kinain nila sa gitna ng disyerto. And yet, they were complaining. And yet, they have been unfaithful. At yun ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Of course, we can read verse by verse. But the overall lessons that we can learn is for us to be faithful with God. Bigyan din natin ng panahon ng Diyos sa ating buhay. Kasi parang relasyon yan, mga kapatid. Pag wala ka ng panahon, wala kang effort na ginagawa, anong mangyayari sa atin? We should spend time with God. Itong si Gomer, paulit-ulit na niloloko. Si Hosea, shocking yun. Sabi ng Panginoon ko Hosea, go take yourself an adulterous wife and children of unfaithfulness. Why does God like that? Why did God command Hosea to get married, to take an adulterous wife? He could have taken a beautiful, single, faithful wife. Because God wants us to understand His feeling. Gusto ng Diyos na maramdaman natin kung anong nararamdaman niya. Ganun ang Panginoon eh. Sabi mo, hindi ko nararamdaman yung nararamdaman nyo. Tingnan nyo nararamdaman ko. Maging taksil itong mga pinakasalan ko, mga mahal kong ito. Matapos kong gawa ng magaganda, matapos kong sagutin ang mga prayers nila, matapos kong ibigay ang mga gusto nila, tapos mangangaliwa pa sila, tapos kakalimutan pa nila ako. Nagdadamdaman Diyos. Nais ng Diyos na ano ba may gaganti natin? Kaya pag natutuwa ako yung ating mga kapatid, pag may mga daladala kayong yung Sister Marivic, pag uuwi, daming dalang kaserola, mga soft drinks, mga talagang kitang-kita ang paglilingkod. Kitang-kita ang pagbibigay ng oras, panahon sa Diyos. Of course, lahat tayo ay may kulang. May mga shortcomings. Pero pag nakita ng Panginoon yung ating paglilingkod, kita ng Diyos yan eh. Yung the way na magbigay ka ng kaunti. Magbibigay ka ng oras sa Panginoon. Magbibigay ka talaga ng panahon magbasa ng kanyang mga salita. Because reading God's Word is talking to God. Is reading His love letters. The Bible is the love letter of God to us. He left the Bible. He's no longer here in person, but He left His Word. Kaya pag wala tayong panahon sa Diyos, kinakalimutan natin ang Panginoon. The only way we can remember God is when we do the praying, when we read the Bible, when we take His communion. Kaya makikita mo, laging sinasabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Gusto ng Panginoon, inaalala mo siya. Naaalala mo ba ang Panginoon sa iyong pagtatrabaho? Naaalala mo ba ang Diyos sa iyong kinikita? Naaalala mo ba ang Diyos sa iyong mga paghihirap? Minsan, kailangang iparana sa atin ng Panginoon yung ganitong buhay. Verse 1 to 2. For the land is guilty of the vilest adultery in departing from the Lord. Masakit sa Diyos.
Kahit sino may asawa sa atin. Kahit sino may mga partner sa atin. Masakit sa kanila, sa atin, sa ating mga kapartner o asawa, ang maging taksil. Mang-iwan. Kumalimot. Kaya kapag inuuna natin ang pera, nasaan ka? Ba't wala ka ng Sunday? May part-time po kasi ako eh. Pero nung wala ka sa London, nagpe-pray ka, magkatrabaho ka. Pero nagkatrabaho ka, ginamit mo na yung trabaho mo para mapalayo ka na sa Lord. Isang malaking sampal sa Diyos yun. Mauunawaan ako ng Lord. Ha? O ikaw na rin ang sumasagot ng tanong mo na mauunawaan ka ni Lord. Dahil gusto mong unawain ka ni Lord, dahil inuuna mo ang pera. Na pwede ka naman magtrabaho ng Mondays to... Unless talagang Sabado-Linggo lang ang available. At alam ko may mga ganyan talaga. Pero kung meron kang pagkakataon, kumikita ka na, nagtatrabaho ka na ng Mondays to Saturdays. Tapos yung nag-iisang, kumbaga yung Garden of Eden, Sister Elaine, yung nag-iisang puno na lang na para sa Diyos, kinuha pa natin. Yung Adam doon, yung si Eva doon, tayo yun eh. That can also be associated with Sabbath. Sabi ng Panginoon, akin ng Sabbath. Ang Sabbath ginawa para sa tao, para ang Diyos at ang tao magkaroon ng fellowship. Para makapunta ka ng church. Pero kung yung nag-iisang oras, 2 oras, sa araw ng linggo, kukuhanin mo pa, ganung nagtatrabaho ka naman ng Monday to Saturday, pero nag-iisang Sabbath linggo, kukuhanin mo pa yun sa Diyos, malaking pagtataksil yun. Malaking pagnanakaw na yun sa Diyos. Malaking, para sa akin, isang pag-alipusta, isang malaking blow, suntok sa Diyos. Kaya kapag inuuna natin ang trabaho, kahit trabaho, sabi ng Panginoon, sabi ng Ecclesiastes, the entire duty of a man is to bring glory to God. Sa trabaho, wag mo. Of course, kailangan natin ng trabaho, pero sinasabi natin mga kapatid, yung pag-una, na wala na tayong inagaman kundi magtrabaho. Bagamat kailangan na natin talaga ang trabaho. Pero hindi yan ang entirety ng ating duty. Hindi yan ang duty ng tao. O kaya inuuna natin ang ating mga relasyon. May mga taong ganun, ay kasi ganto eh. No. Masabi ng Panginoon. Natatandaan mo yung Sister Cynthia yung sabi ng Panginoon na, Panginoon, bago ako sumunod sa'yo, ano muna? In fact, si Elijah and Eliseo, si Eliseo, bago sumama yan kay Elijah, sabi ni Elijah, halika na. Sama na tayo, mag-ano na tayo, mag-i-evangelize na tayo, mag-preach na tayo. Mangangaral na tayo ng salita ng Panginoon. Kasi noon, Elijah and Eliseo, wala pa naman si Jesus, so wala pa talaga yung good news, yung gospel. Pero sabi ni Eliseo kay Elijah, kay Propeta Elijah, bago ako sumama sa iyo, magpapaalam muna ako sa parents ko. Sabi ni Eliseo, sabi ni Elijah, no. Sabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad, Panginoon, bago kami sumama sa iyo, hayaan mo nang magpaalam kami. Hayaan mo munang ilibing namin yung aming mga patay. And then Jesus said, blessed are those who left their families, their homes, everything in them, just to follow me. They shall be rewarded 100-folds. Hindi sinasabi ng Panginoong iwanan na pabayaan. Hindi natin itinuturo yon. Ang sinasabi ng Panginoon, yung unahin muna natin ang Panginoon above and beyond our relationship. Above and beyond our job. I don't agree. Pero minsan sa ibang relihiyon makikita mo yung tenacity.
Nakita mo yung mga Muslim, minsan magsasamba yan. Nasa gitna ng daan, yes, very show off. I don't agree with that. I don't really see that as some form of parang, para sa akin, pagpapakitang tao. Pero kitang-kita natin, 3 times a day na nagdadasal yung mga yan. Yung ibang relihiyon, na ibang mga Christian denominations, pag tumapat ang kanilang trabaho ng ganitong oras o ganitong araw, tatamaan, like Sister Elaine, patuto na Sister Elaine. Isa dalawa lang ang choice mo. Either magtrabaho ka sa araw ng ganitong linggo or wala kang trabaho. Eh wala na nga siyang trabaho eh. Kung iisipin mo, very logical to think na, ay, Panginoon, mauunawa ng Panginoon. Kasi wala na nga akong kinikita, eh, tagal ko na bakante, eh. Panginoon, baka naman pwedeng exempt muna ako. Pero hindi. Nakita yung kanyang maturity na, Panginoon, may gagawin ka pa, may something better pa. Hindi lang ito ang option ko. And sometimes the devil is going to show you the glitters. Sabi ni Satanas sa Panginoon, sabi ng demonyo, Jesus, tingnan mo tong lahat ng kaharian to, akin yan lahat. Sambahin mo lang ako. Sa'yo na lahat yan. Kung tutusin mo, tama si Satanas eh. Kanya lahat ang buong mga kaharian. Pero darating yung panahon sa Book of Revelation, magkakaroon tayo ng change. So, minsan, yung akala mong blessing, sometimes, it is disguised in deception. Ibig sabihin, minsan yung deception, minsan sugar-coated siya. Sa pamamagitan ng trabaho, pangangailangan, ay, ito, daya ito eh, pero lalagyan niya ito ng gold. Para ang tingin mo dito sa pandaraya na to, gold siya. Ibig sabihin, in a practical term, for example, tinamaan ng linggo, trabaho, double pay, o 1.5, malaki kita, pero ang tatamaan naman sa'yo, yung service, yung paglilingkod mo sa Panginoon. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Aanin mo ang buong kayamanan ng sanlibutan kung ang kapalit naman yan ay ang pagkawala, ang pagkasunod ng iyong kaluluwa sa impyerno. What's the point? Eh di sayang lang yung takbo natin. Ang tagal mo na tumatakbo sa pananampalataya, and then at the latter part of your journey, at the latter part of your game, of your race, you will be disqualified simply because you chose, you left. And then babalikan ka ng Panginoon sa Book of Revelation. Dati mainit ka eh. Dati matindi ang hawak mo sa pananampalataya. Dati ang tibay mo eh. But, nanlamig ka. For that reason, aalisin ng Panginoon, inalis ng Panginoon yung kandilyero sa kanya. And it's only God who makes that judgment, who makes that call. Ang sinasabi ko lang mga kapatid, sa atin, in our lives, sa buhay natin, lagi may panahon magtaksil tayo. Laging may pagkakataon, may mga panahon, may mga oras na pwede tayong kumaliwa. Pwede tayong lumipat, pwede tayong umalis, pwede tayong magtago o tumakas. Pero yung bang gusto natin? Para tayong Gomer type. Meron na tayong asawa pero, diba? Kaya nakikita natin ang sakit na nararamdaman ng Panginoon. Kaya may kanta tayo nun yun na The Heart of Worship. Yung Heart of Worship. Maganda yung Heart of Worship eh. It's not about the song, but it's the heart that sings. Hindi hinahanap ng Panginoon palagi yung rhythm
Of course, God loves beauty. Pero isa sa pinakapahalagahan ng Panginoon ay yung puso na umiibig sa Kanya. Yan ang gusto ng Panginoon. Itong aral na ito ni Gomer at saka ni Hosea ay nagtuturo sa atin na huwag nating iwanan ng Panginoon. At pag iniwanan natin ng Lord, darating yung disiplina. Darating yung pagpalo ng Diyos. Jezreel, God scatters. Tapangalanan, bro mo, nagpaanak pa ang Panginoon. Lo-Ruhamah. Ito sinasabi ni Sister Cynthia kanina, not loved. Ipapakita na aalisin ng Diyos ang awa niya. Lo-Amni, not my people. So, kina-cut off ng Panginoon yung relationship. Masakit yun eh. Mahirap sa Diyos yun. Kaya pag binabalaan na tayo ng Panginoon, binibigyan na tayo ng warning, we must listen. Because darating ang point na baka i-cut off ng Panginoon yun. Baka mawala yun. And God will, gaya ng prodigal son. Nakikita mo, lagi kong sinasabi sa inyo mga kapatid, wala kang nakita sa Bible na hinanap ng Panginoon yung prodigal son na yun. God allowed him to come to his senses and for him to make that decision to come back. Baka yung pagbalik, baka huli. Kaya laging panalangin lagi sa Biblia mga kapatid, nawa ay dumating ang Panginoon sa kainitan ng ating pananampalataya. Yun ang mahirap doon. Yun ang nakakatakot. Kaya dapat tayong maging handa. Dapat tayong maging mainit sa pananampalataya. Huwag na palipat-lipat. Ano pa bang hahanapin natin? Ano pa bang, of course, ang ating church naman, kaliit-liit, halos, di ba? May mga kaunting tampuhan, kaunting sigalot, kaunting pagpasensyahan. Amen? Tayo-tayo na rin lang yan, Sister Elaine, ang magkakasama-sama. Tanggapin na natin. Yung asawa mo, dibdibin mo na yan. Mahalin mo na yan. Huwag ka na maghanap sa iba. Amen? Oh. Verse 1, chapter 1, verse 10. In the place where it was said to them, you are not my people, they will be called sons of the living God. Pero ang Panginoon, alam mo, Sister Cynthia, kahit anong tigas ng ulo natin, parang anak natin yan eh. Di ba? Kahit anong gawin ng anak natin, pero handa pa rin natin tanggapin sila. Di ba? Nalala ko yung aking kapatid na si Lex. Yun ang kauna-unahan ng kapag-asawa sa amin. Tagal namin hinanap sa Malabon. Naku, galit na galit si Pastora, si Bishop. Dinrive ko pa si Dad sa Malabon. Ang Malabon mga kapatid, kung alam nyo ang lugar ng Malabon, nakakatakot, para isang tundo. Maraming squatter, maraming, alam mo na. Dinala ko si Dad doon. Hinanap namin. Di ko alam kung saan kami pupunta. Ang alam lang namin, Sister Cynthia, Malabon. Pinagtanong lang namin. Pinagtanong. Galit na galit si Bishop. Kasi tagal lang di umuwi. Ito palang kapatid kong si Lex ay nakapag-asawa. Sister Cynthia. At ang malaman namin, may anak na siya. Si Titan. Si Brother Titan. Yung ating song leader sa church. Alam mo, nung mahawakan ni Bishop si Titan, unang apo, nawala ang galit. Ganon ang Diyos. Handa pa rin tayong tanggapin kahit anong tigas ng ulo natin. Pero wag naman nating abusuhin ang pag-ibig ng Diyos.
Huwag naman nating abusuhin at huwag naman nating saktang muli ang Panginoon. Amen? Iko-correct tayo ng Diyos. God will correct us, but it's not a form of rejection, but a form of restoration. Upang ibalik tayo ulit. Amen? Yun ang ultimate goal ng Panginoon. To bring His people back. Parang tayo, mga anak natin. Diba, Sister Cynthia? Yung anak mo pag late nang umuwi, para pag wala pa, naku, talaga naman pag nakita ko, talagang sasabulutan ko yan. Pero the moment kumatok na yung anak mo sa pintuan, the moment makita mo na yung anak mo, wala namang nangyaring masama, nawawala na yung galit. Sa kagaling! After that, wala na. Bakit? Mahal natin sila. This prophecy is pointing towards the coming of the Messiah, Jesus Christ. Through Him, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, we become the children of the living God. Romans 9:25 and 26. Uulitin ko mga kapatid, tapos na tayo. Huwag nating abusuhin ang pag-ibig ng Diyos. Kailangan nating ingatan. Kailangan nating pagyabungin, pagyamanin ang ating pananampalataya. Lumago. Thrive. Increase your faith. Kailangan ikaw din sa sarili mo, you have the discipline to increase your faith. Don't wait na, of course, this is a corporate Bible study, but you will also have your own individualized, personal study, personal devotion, personal prayer. Amen, mga kapatid. Huwag na tayo magpapalipat-lipat. Pag umaga, nandito sa ganito, nasa ganitong simbahan. Sa tanghali, nasa ganong simbahan. Sa hapon, 3:00, nasa Maranatha. Di, nakakatatlo-4 ka ng simbahan. Oh, di ba? Iba-iba. Bakit? Ano ito? Bingo? Ruleta? Na parang, kahit alin dito, sumigo dito, baka mamaya tumama din ako. Ayaw ng Diyos ng gano'n. Ayaw ng Diyos ng palipat-lipat. Sabi ng Panginoon, you shall love me with all your heart, your mind, all your soul, and all your body. So lahat ng ating pag-ibig ay dapat iisa lang sa Panginoon. And last but not the least, God's love is greater than our unfaithfulness. Natatandaan mo, ulitin ko, yung alibughang anak, prodigal son, waldas na anak, lahat inulustay niya ng pera ng tatay niya. Pero nung bumalik siya, tinanggap pa rin siya ng kanyang ama ng buong pagmamahal. Ganun din tayo. Kakamali, nagalit kanina, nagkaroon ng sigalot kanina, nakagawa ng hindi maganda kanina, kahapon, nung isang araw, may nasabi kang hindi maganda, nagkamali, nagkasala, nadapa. Bangon ulit. It's not difficult. Yun ang ganda sa Panginoon. God is waiting for us to come back. And when we decide to come back, God is going to welcome us back. God is going to welcome us with 2 hands and hug us and welcome home. I-invite ka ng Panginoon, halika sa bahay natin. Dito ka sa ating tahanan, anak. Dito tayo. Amen, mga kapatid. Yun ang gusto ng Panginoon na ating maunawaan. Kaya itong Hosea, mga kapatid, chapter 1, ay nagtuturo na kahit tayo ay naging unfaithful, nananatiling tapat, nananatiling nagmamahal ang Diyos sa atin. Pero again, nananatili yung parang magulang. Pero hindi tayo dapat maging abusado. Huwag tayong paulit-ulit. Dahil ang lahat ng kasalanan ay may katapat na consequences. So, rather than masaktan pa tayo, rather than mapahamak pa tayo,
Rather than maranasan pa natin yung hirap, maging tapat na lang tayo sa Diyos. Now, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, anong mga modern idols na minsan ay nagiging dahilan ng ating pagtataksil kay Lord? Modern idols could be Facebook, TikTok, Instagram, nang iba'y inaabot ng madaling araw, hindi mo namumulagaan, yung pala'y umaga na, antok sa trabaho. Pray ka ng pray na huwag kang matanggal sa trabaho, pero dahil sa kati-TikTok natin, inuubos na natin ng 1 oras, 2 oras, 3 oras, wala na tayong panahon magbasa sa Lord. That is a form of idolatry. Because we're giving more time and more priority, we're taking precedent of those modern social media rather than giving time to the Lord. Hindi na tayo nakakapagbasa ng Bible. Wala ka ng time manalangin. Wala ka ng time mag-fellowship. Paano natin naranasan ang disiplina ng Panginoon? At paano natin ito naging way para bumalik tayo sa Kanya? Saan papaluin tayo ng Panginoon? May mga bagay tayong ginagawa na hindi gusto ng Panginoon. Idolatry man yan, o modern idols man yan. Naging dahilan para mawala ang anumang meron tayo. Pero yun pala, ginamit din ng Panginoon upang ma-realize natin, mali pala ako. Dapat pala ganito ang ginawa ko. Sa susunod, hindi ko na sa gagawin. Ganito na magiging, ganyan mga kapatid. Lagi yung tatandaan yung sinabi ko mga kapatid nung yung mga wise men, the moment they met Jesus, the baby Jesus, or the child Jesus, they changed their ways. Nagbago sila ng daan pabalik. Bumalik sila sa kanilang mga bansa, but they changed ways. That is the beauty of meeting Jesus. The moment you have accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you now have an opportunity to change. God is giving you a fresh beginning, fresh start. Nagkamali, fresh start uli, balik uli. Alam mo yung lagi ang sabi ko sa aking mga anak, Sister Christy, sa mga anak ko, anak, lagi tayo bumabagsak. We fail. We're not perfect. Nandito pa tayo sa katabang lupa eh. We are susceptible to mistakes. Of course, hindi ko ginagamit itong reason para magkamali tayo na magkamali. But at this point, I'm just saying na nagkakamali pa rin tayo. However, doon sa pagkakamali natin, pwede tayong bumangon. Pwede tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Just keep moving forward. Just keep going back to Jesus. Just keep ask forgiveness. Humingi ka ng awa. Humingi ka ng biyaya sa Panginoon. Panginoon, nagkamali ako. Panginoon, tinatanggap ko, mali ako dito sa tapat na ito. I should have done that, but I did this. Panginoon, hindi ko alam, bakit ko nagagawa yun eh? I don't know. Sabi ko sa mga anak ko, anak, if you fail, go back to Jesus. If you fall, if you get hurt, if you said something bad, just go back. Go back. Start again. Do it again. At ang kagandahan noon, Sister Flor, when you start after you failed, you are not starting from scratch. Pag ikaw nabigo, ikaw bumagsak, at nagsimula ka ulit, hindi ka nagsisimula from scratch. You start from experience. Yung experience na yun, yung karanasan na yun ang magtuturo sa'yo how to see and how to walk in a better way. Ay, nagkamali na ako dyan eh. Hindi ko nagagawin yan. Iibahin ko. Ito ang gagawin ko. Kasi nagawa ko na yan, bumagsak ako dyan. Hindi na ako babalik dyan. Yun ang sabi ng Panginoon, mga kapatid. Ang baboy, patuloy na lumulublob sa putik. Hindi ka naman baboy. Ikaw ay isang nilalang ng Panginoon. Ikaw ay anak ng Diyos. Meron kang kapangyarihang pumili
na pagandahin, ayusin ang iyong buhay. Last question, saang parte ng buhay mo kailangan mo maranasan ang restoration ng Diyos ngayon? Anong part ng buhay mo? Saang aspect ng buhay mo na kailangan mo kailangan mo maranasan ang restoration ng Panginoon? Maaaring spiritual life, maaaring finances, wala kang ginawa kundi mamalengke, wala kang ginawa araw-araw, wala nang ginawa ang mga basurero kundi puro Amazon Prime na lang. Lahat na lang ng pinamimili puro Amazon. Wala namang kakwenta-kwenta, lahat binibili mo na. Ubus na ang biya, wala ka ng pera. Makapagpadala lang, naubos mo na lahat ang ngayon pa lang, pagpapasko pa lang, ngayon pa lang nagpupuno ka na ng jumbo box. Ay kala mo makapuno ka ng jumbo? Ha? Naranasan ko na, Sister Cynthia, ang hirap makapuno ng jumbo box. Yung makapagpapuno ka ng jumbo box, ang hirap. Hindi naman basta pera ang inuubos mo dyan. Kahit magpunta ka ng mga one pa. At saka mga Pilipino, bakit kayo bibili pa ng 1 pound store? Ay di ba sa Pilipinas naman may kape din? Di ba? Sister Mercy, bibili ka ng kape, may kape din naman sa Pinas. Bibili ka ng Coffee Mate, may Coffee Mate din naman sa Pinas. Kahit asa naman, papadala ka rin mga lumang sapatos, may sapatos naman sa Pinas. Ang sinasabi ko mga kapatid, may mga parte siguro sa buhay natin na kailangan mai-restore, maibalik, mapanumbalik ng Panginoon. Could it be your financial? Could it be your discipline? Wala ka nang ginawa kundi kainin lahat na nakahain sa lamesa. Inubos mo ng lahat kasi walang disiplina. Gusto mo bang i-restore ka ng Panginoon in your spirituality? Wala kang spiritual life, wala kang habit, wala kang devotion, wala kang quiet time, wala ka ng prayer. Kailangan na i-improve yan habang tumatakbo ang panahon, mga kapatid. Eh, pagka ikaw ay nagkaroon ng panahon sa Diyos. Alala ko yan, Pastora Arlene. Si Pastora lalo na. Kasi si Pastora lagi ko nakikitang ang nakita ko talaga na very devoted. Natutulog na nakataas ang 2 paa sa kababasa ng Bible. Naaabutan ko na lang yan nakaluhod. Naaabutan ko na lang yung nananalangin. Naaabutan ko na lang yan na kinakausap niya ang bituin sa langit. Nakikita ko na lang yan binubuksan ng mga bintana. Halika yung mga pagpapala. Nanatiling tapat. Nanatiling babad sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito lang ang ating dahilan. Maging tapat kayo sa Panginoon. Dahil ngayon ang ginagamit ng Diablo ay ang mga social media. Gagamitin ng Diablo ang iba't ibang mga alalahanin sa buhay. Kagaya ng teaching ko ng Sunday, Sister Cynthia, that in this life, the worries of this life will choke the word that made it unfruitful. Yung mga alalahanin, sinakal yung salita. Kaya yung salita ng Diyos, hindi nagbunga. Natanim, pero nasakal. Sabihin natalo. Hindi nakahinga yung salita ng Panginoon. Dahil sa daming mga prioridad sa buhay. Inuna palagi ang iba't ibang mga bagay. Inuna ang mga pangangailangan. Nakalimutan yung sabi ng Panginoong Yesus. Seek ye first. Unahin ninyo ang lahat. Seek ye first the kingdom of God. Unahin ninyo ang mga bagay sa kaharian ng Panginoon. At ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Sabi ni Jesus, idaragdag ko sa inyo. Ang nangyayari, Sister Cynthia, we take first our needs, most people needs, nahuhuli ang Diyos. Nare-reverse yung formula. Mali. Kaya maraming kulang.
Hindi maibalik ng Panginoon eh. Hindi maibigay ng Panginoon dahil binabaliktad natin yung formula. Binabago natin yung pattern ng Diyos na binigay niya sa atin. Never change that. Kapag naunawaan natin na uunahin natin sa paumaga pa lang, kapatid, kung hindi nyo kayang gawin yung ginagawa ko na 11:57 o 11:55 o 11:57 as you enter the previous day to the new day, 7 minutes prayer. Kung hindi nyo kayang gumising ng 3 o'clock, kung hindi nyo kayang gumising ng 5 o'clock, at least yung pagbangon nyo sa umaga, unang bukas ng mata mo, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa panibagong buhay. Panginoon, salamat po sa bagong lakas. Panginoon, salamat po sa buhay na ibinigay mo sa akin. Panginoon, salamat po sa trabaho. Panginoon, salamat po sa aking mga anak. Panginoon, salamat po sa mga bagay na ginagawa mo sa akin. Unahin mo ang Panginoon. At sabi ng Panginoon, pag naging tapat ka sa Panginoon, if you are faithful to God, He will be faithful to you. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Pastor Arlene and Pastor Erlinda, we miss you. Balik na kayo sa London, di na kami galit.